Alright! Good afternoon Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababay natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik pagkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi mag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan magkabayan, ang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga bayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 96 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 16 na mga comments. Nami Hasigawa. Meron siyang 57 na mga comments. Nandiyan po si Mary Flor Espirito. Meron siyang 38 na mga comments. And Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer this thing channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin mo natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nisi-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Anes Alegre, Meralu Bean from Temecula, California. Nandyan rin po si Ninita Umale, Florife Gumapak, Rizalina Dumawal. I-shoutout natin si Tio Pambuena, Eme Sarino, May Dunes, Felicidad Solitas. Nandyan rin po kasama natin si Rogelio Salvador, Lilibeth Contelio, Lalog de la Cruz, Rosario Stochir from Dubai, UAE. Nandiyan rin po si Bulaang Propeta TV and hi to Clement Miyamoto. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, ang dami hong na-intriga doon sa aking post sa ating Facebook account mga kabayan tungkol doon sa isang DDS vlogger na nakarma yata. Nakarma mga kabayan. Ang dami problema ngayon no, ng mga DDS. Nakarma talaga eh. Kasi diba una mga kabayan, napakalaman natin, kumpirmado na denied yung application ni Rocky sa asylum niya doon sa Netherlands mga kabayan. At mismo na hong taga DOJ ang nagsabi niyan. Okay? So second nakarma mga kabayan, ito rin pong Duterte Youth Party List, kansilado ang kanilang registration sa COMELEC. Iyakan ng mga DDS. At pangalan mga kabayan, kasi diba nag-post ako doon sa ng Facebook, mayroong post doon na siguro si Bato na yung next na kakarmahin mga kabayan. Mayroon pa palang iba. Bakit? Kasi nga dito rin po sa sa ASO na mga DDS, itong tauhan, your Miss Choice mga kabayan, na tumakbo doon sa district size sa Manila, sa district 6, doon 'di ba, siya po yung katunggali ni Kung Abante makabayan. Kasi nga kahapon, meron pong kanina nga pala, meron pong desisyon ang COMELEC na ito po ay na-disqualified makabayan. Bakit? Dahil po sa problema na kanyang citizenship.
pangatlong karma ng mga DDS mga kababayan. Kasi itong si Jewel Oy, siya po ay tauhan ng mga Duterte. Diba? Siya po ikinampanya po ni Yorme, ikinampanya rin po ni Sara Duterte mga kababayan. Yan po yung time na yan, diba sinisiraan po ni Sara si Kung Abante tungkol doon sa Apple mga kababayan. Diba? Ngungong talaga eh. So ngayon sila po yung nakarma. Kasi kapag meron pong maitim na budhi ang kanilang amo mga kababayan, ganyan talaga po ang mangyayari sa mga aso nila. So nakarma, ito si Joel Oy, tauhan po ni Yorme or Esco Moreno, disqualified na mga kababayan. At meron pong chance na makakaupo itong si Congressman Abante. Congressman Abante, welcome back. Kasi si Kong Abante mga kababayan, di ba? Correct if I'm wrong, siya po ang kinakatatakutan dyan sa Quadcom. Kinakatatakutan na mga salot ng lipo na makabayan na mga DDS. Pang-apat na meron problema po ito mga DDS, ito pong pagkakadetain dito, pagkadetain, hindi not detain, siya po ay na-hold ng immigration sa airport makabayan. Siya po ay DDS. Diba umatake itong mga DDS doon sa ating comment section makabayan kasi sabi nila hindi daw DDS makabayan. I think meron na hong hint ito mga DDS doon sa ating post sa Facebook account makabayan. Kasi itong DDS vlogger na to gunggong talaga eh. Diba sabi niya kasi makabayan na makarma na sana daw yung sumuporta or supporter ng Marcos admin makabayan or bangag. Ang ginamit pa kanyang term, bangag makabayan. Tapos siya rin po, itong DDS vlogger na to, siya po ay nagpo-promote ng sugal application. Yung mga sugal makabayan, for example, scatter, itong Paradise, di ba merong bago Paradise makabayan? And also, siya rin po ay laging niflex na papakita ng pera sa kanyang vlogs makabayan. Ang daming pera talaga eh. Siya po ay dating OFW. But until now, siguro siya rin po ay OFW pa rin po makabayan. Kasi ito'y konektado sa kanyang pagkakahold doon sa immigration. DDS, I can assure you, siya ho ay isang DDS vlogger. DDS supporter, meron pong ebidensya si Sir Ivan. Siyempre, you know me. You know Sir Ivan. Before tayo po ma-declare na siya po ay isang DDS, merong ebidensya si Sir Ivan. At nakita natin yan kahapon. Kasi kahapon siya na hold doon sa immigration makabayan. 'Di ba? Ang dami problema ngayon ng mga DDS kasi nga lagi nagsasabi, sana daw makarma na yung mga supporter ng Marcos admin. Pero sino dito ang nakarma? Sila makabayan. O, 'di ba? Ang dami pa hong mga nakalinya na problema itong DDS. Marami pa hong makabayan kasi I've heard na meron pong DDS vlogger na taga Cebu City na handa na rin pong aarestuhin makabayan. Take note, taga Cebu City. Okay? But for that, before tapunta doon sa ibig kong sabihin kung sino yung DDS vlogger na na-hold sa immigration makabayan, dito muna tayo po sa balita tungkol kay Kong Abante kasi meron siyang chance na maiupo or makabalik dyan sa Quadcom makabayan. Kasi ang kanyang katunggali, meron kasing problema sa citizenship makabayan. Napag-alaman na ito pala ay Chikwa. Isa pong Chinese makabayan. Siyempre, team Chinese kasi yung mga grupo nila ni Sara Duterte, maka-China naman kasi. So napag-alaman, may problema ang kanyang citizenship. At the same time, dito po sa ipapakita ko sa inyo na video makabayan, explain po dito ni Comelec Chair Garcia tungkol dito sa issue sa Duterte Youth Party List. For more details, let's watch this. Anong mangyayari dito sa kaso ni Congressman Abante? Hindi ba proklama yung kalaban niya, talo siya. Ngayon naman, yung second division sabi, hindi kansilado yung ng kalaban niya. Ano ibig sabihin nun? Mauupo bang congressman si Abante o hindi rin? Tama po kayo, Sir Alvin. Una muna nagkaroon ng desisyon ng Comelec Division kahapon lamang na inform din po tayo tungkol sa bagay na yan. Ang issue po, Sir Alvin, ay doon sa respondent ay issue ng tinatawag na citizenship. At sinasabi po ng Comelec Division na mukhang hindi po Filipino citizen daw yung pong respondent. Yan po, Sir Alvin, ay decision pa lamang ng division and therefore hindi po kagad ito pwedeng maipatupad dahil po subject pa yan sa tinatawag na motion for reconsideration kung sakali po na gagawin niya ng mismong hindi pinalad na kandidato. So, again, hindi pa po ito dapat at pwedeng maipatupad sa kasalukuyan. Pero sakasakaling manumpa na yan bilang miyembro ng Kongreso,
Kasi di ba manunumpa na rin sila pagdating ng July. Paano po yun? Hindi na kayo ang in charge noon. Magiging HRET na. Sir Alvin, ayaw naman nating i-preempt yung pong posibleng mangyari. Baka sabihin naman po ay may pinapanigan tayo. Pero ganito po, sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus the Commission on Elections, ay tatlo po ang requirements para po magkaroon ng miyembro ng House of Representatives. Ang number 1, yung tinatawag na proclamation. Number 2, yung tinatawag na oath o panunumpa kahit sa isang notary public o kaya barangay chairman o kahit kanino man na otorisadong manumpa. At pangatlo, yung tinatawag na assumption to office. Ang assumption to office po, Sir Alvin, ay nagsisimula ng June 30 katanghalian. So kung sakali po na nagkaroon ng proklamasyon na dyan sa kasong ito, nagkaroon na ng pag-oath, panunumpa sa kahit na kaninong otorisado at pagdating po ng June 30, alas 12:01, ang COMELEC po ay nawawalan ng jurisdiction at ang jurisdiction po, Sir Alvin, base sa saligang batas ay napupunta sa House of Representatives Electoral Tribunal kung ito ay posisyon ng congressman. Ibig sabihin lang po niyan, yung punot dulo is, hindi makakaupo si Abante hanggat hindi nagiging pinal ang desisyon. Ganun lang kasimple yun. Yes po, hanggat wala pong desisyon ang COMELEC and Bank. Ang desisyon po ng COMELEC and Bank, Sir Alvin, ay nagiging pinal 5 araw pagkatapos itong mailabas and therefore dyan po pwede namin maitupad yung aming desisyon. So ibig sabihin, may chance pang makaupo si Abante kung mag-decide yung Anbang bago mag-June 30. Maaari pong ganyan ang isa sa mga espekulasyon na pwede mabuo sa isip ng mga kababayan natin, lalo po doon sa distrito. Pero again, ayaw po natin magbigay muna ng pinal na statement patungkol sa bagay na yan. Ibig sabihin, as we speak, ang congressman-elect ng distritong yan ng Maynila ay yung kalaban ni Abante. Yes po, tama po kayo dyan, Okay, Sir Alvin. Yan po ang tumpak at tunay. Tama. Sa ngayon po kasi wala pa nga po eh. Pero posible din nga po, kakayanin ba ng Anbank na na-desisyonan yung kaso ni Abante bago mag-June 30 o malabo? Ngayon po, 19, depende po kung mag-a-avail yung pong kalaban po niya o yung pong respondent na tinatawag na motion for reconsideration. At syempre po yung motion for reconsideration ay, Sir Alvin, 5 araw po yon. So, maaari po may mga pag-compute, makapag-estima na mga panahon. Ayaw po natin sabihin naman na binibigyan masyado ng atensyon ng isang kaso and therefore baka sabihin maging bias naman ang Commission on Elections. Teka muna, so yung kalaban niya, natuklasan, napatunayan ng Second Division na hindi Pilipino? Di ba pag nagfa-file ka ng candidacy mo, parang may patunay ka doon na Pilipino ka? Wala po. Ang pagka po nagpapile tayo ng Certificate of Candidacy, kung natatandaan niyo po yung kaso dyan sa Bamban, Tarlac, na naging issue. Pag nagpapile po kasi tayo, lahat ng nagpapile ng candidacy ay presumed na Filipino citizen. Sabi nga po namin, hindi naman po kami pwede kayo, Sir Alvin, tayo pong mga nakikinig at nanonood, nung ipinanganak po ba tayo, tapos kung saan-saan tayo pumupunta ang ahensyang pamahalaan, o kahit nag-enroll tayo, hindi naman po tayo hinahanapan ng kahit na anong ebidensya na tayo Filipino citizen. Presumed po tayo na Filipino citizen tayo. Ang minsan pinapakita lang natin na birth certificate. Pag nag-file po tayo ng certificates of candidacy, wala pong birth certificate na hinihingi. Kasi nga po, ang duty ng COMELEC, sabi ng kaso ng isang kaso ng Korte Suprema ay ministerial duty. Wala po kaming kapangyarihan na hindi tumanggap dahil ang singkit, dahil maputi, dahil medyo kating-itim po ang kulay ng mismong kumakandidato. So no choice kami but to accept, pero pwedeng questionin yung pagkandidato niya later on sa Commission on Elections. So kung tutusin pala, Chairman, talagang tama kahit yung alien o yung hindi Pilipino, theoretically pwede talaga, kahit practically pwede talagang tumakbo sa any elective position kasi pwede naman pikiin yung ID niya or pikiin yung isasubmit niyang dokumento di ba? Siyempre, halimbawa, katulad po, pasensya na kung gagamitin ko yung pangalan si Justin Brownie, biglang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. So therefore, nagpunta siya bilang tumakbo siyang mayor ng isang bayan. Opo. Tatanggapin namin ang COC niya kahit maaaring alam namin mukhang foreigner ito. Pero siyempre, pag may nag-question ng kanyang Certificate of Candidacy, magpapatunay siya ngayon na siya nagawa na ng naturalization ng ating pong pamahalaan and therefore, naging Filipino citizen na siya. And therefore, makakatakbo na. So, ang unang presumption
ay qualified ang isang tao. Maliban na lang kung mayroong ebidensya magpapatunay na hindi pala siya qualified base sa issue ng citizenship. Do you think there is a need to amend that, Chairman, para maiwasan natin? Kasi para siyang wineponize ngayon ng mga ibang lahi na may interest sa atin. Gaya niyan sa Bamban, di ba? Baka napag-isipan, nag-strategize na sila. Hindi, tumakbo ka dito. Hindi naman chichikapin kung Chinese ka o kung ano. Hindi kaya nawi-weaponize sa Chairman na kailangan ng amyendahan, na kailangan may authentication kung ikaw talaga Pilipino pag ikaw nag-file. Sir Alvin, yan po yung sinasabi natin na sana mapag-isipan po ng ating Kongreso na bigyan naman ng diskresyon ang komisyon at hindi po ministerial duty yung pagtanggap ng Certificate of Candidacy. At sana po magkaroon din ng ibang requirement na pwede pong nailakip doon sa COC. At kasi po pagka po nagpa-require tayo, meron po kasi isang case, yung kaso ng Pimentel versus the Commission on Elections. Kung natatandaan niyo po, nag-require ang COMELEC na mag-submit ng certification na hindi drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga ang isang kandidato. Yan po yung naging napakaganda, tinanggap ng sambayanan, pero ito po yung diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Sapagkat una, wala daw pong requirement na piniprescribe ang konstitusyon sa ligang batas patungkol sa bagay na yan kahit pag ano kaganda ang intensyon ng COMELEC. At number two, we are adding daw qualification na hindi naman nire-require ng saligang batas. So sana po magkaroon po ng batas patungkol sa mga bagay na ganyan na mag-counter check sa lahat po ng dinideklara ng isang kandidato sa kanyang Certificate of Candidacy. Chairman, tayo sa maubusan ko ng oras, 3 minutes. Tayo kay sa Duterte Youth, ano po? So yung Duterte Youth naman po, division din ito, hindi talaga din sila makakapagpaupo ng mga congressman. Well, in the meantime po, dahil may decision ng division, hindi pa rin po final and executory, total naman po nagkaroon ng suspension ng kanilang proklamasyon. Wala naman po naproklama ng miyembro pa ng kanila pong partido ng nominees po nila, and therefore magtutuloy-tuloy po ang jurisdiction ng Commission on Election. Abangan po natin kung sila po ay mag-avail ng tinatawag na motion for reconsideration, Sir Alvin. So similar yung case, in a sense, may similarity yung case ni Abante at itong Duterte Youth na once nag-decide ang Commission on Bank bago mag-June 30, it becomes final. Diyan po magiging final lang po ang desisyon ng COMELEC and Bank. Tama po kayo. Maaari ang kaibahan lang po, Sir Alvin, ay dito sa kasong ito ng party list na ito ay wala pong naproklama. Hindi pa po kami nakakapagproklama dahil na-suspend yung proklamasyon. Doon po kasi sa isa ay meron pong naproklama at nung pong pagkatapos ng halalan ng City Board of Canvassers ng mismong Manila. Pero yung Duterte Youth, kung kahit i-deny nyo pa kahit unbank pa yan, may remedyo pa rin siya, pwede pa rin siya umakyat ng Korte Suprema, o yung decision ba ng COMELEC on this issue becomes final already once it's already unbanked? 5 araw po pagkatapos ng desisyon ng COMELEC and Bank, kung sino man po yung papalarin, ay ang decision po namin ay magiging executory. Maliban na lamang kung may pupunta sa Korte Suprema at mag-i-issue ng tinatawag na restraining order upang ipahinto ang pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC. Ibig sabihin, ang remedyo nila, TRO. Kahit humabuli nila yan sa Korte Suprema, kung wala silang... At yan po ay kung sino naman po yung papalarin. Kung na-reverse naman, nabaliktad ang desisyon ng COMELEC Division, wala pong restraining order na kakailanganin po na makuha mula sa Korte Suprema. Tama. So hanggat hindi sila nakakakuha ng TRO, the decision of the unbank stays. Yes po, Sir Alvin. Yan po ang mangyayari. Okay, so may chance pa pala itong Duterte Youth Party List makakabay, no? Kasi nga pwede naman silang mag-file po ng motion for reconsideration within 5 days. Kapag hindi sila makapagbigay po ng requirements sa inbag makakabayan, tuluyan talaga sila pong makakansila ang party list na yan. At sana hindi lang mag-file po ng motion itong Duterte Party List. Bakit? Kasi wala nang kwenta Wala ho silang nagawa dyan sa Kongreso Makabayan. Nagpapalapad lang po na kailang mga puwet. Diba? Nagpapaipal, nagpapasikat sa mga DDS, walang ginagawa ho. Sayang lang ang perang ipinagbayad natin na pangsweldo dito sa party list na to. So dito na po sa issue kay Joel Oy Makabayan, the same po na issue doon po sa Duterte Youth Party List, pwede rin po silang mag-file po ng motion for reconsideration. At saka alam nyo, nasanay kasi ito mga chiko ang makabayan sa panahon po ni Digong. Kasi sa panahon po ni Digong, tinotolerate lang kasi ni Digong ito mga Chinese makabayan. Ang ibig sabihin, ito si Joel Oy, siya po ay Alice Goo
2.0 mga kabayan. So may chance pa pala ito si Joel Oy. Pero sana hindi siya mapapayagan ng in-bank or ng commission in-bank mga kabayan kasi walang kwenta yan. Bakit mga DDS? Diba? So again, welcome back ho dito kay Congressman Bini Abante. Kaabang-abang yan. So anyways mga kabayan ko, before tayo pupunta doon sa ibang topic, siya nga pala, may question si Sir Ivan. Kasi ito po'y pinainit na mga DDS na maggunggong mga kabayan, laking tanga talaga kasi pag-akala nila, itong ipinost ni PBBM na di ba meron pong sunog or meron pong nasunog na eskwelahan, yung San Francisco High School mga kabayan, di ba nasunog po the other day, nagpunta doon si PBBM. At dito po sa na-post na picture mga kabayan, ang dami hong nagdududa na mga DDS, ito daw ay edited. Ipinatong na daw yung picture ni PBBM dito sa picture nito mga kabayan. Okay, so ang question ni Sir Ivan, naniniwala ba kayo na yan ay isang edited picture? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So babalikan na po natin ang issue na makabayan. Kasi para sa akin, ito'y edited. Pero wait mga DDS. Sinabi ko lang ho na yan ay edited. Okay? Pero alam mo natin, ito mga DDS, mag-isip ka agad, tingnan nyo, tama ang sinabi namin na yan po ay edited. Mamaya, sasagutin natin yung makabayan. Kasi meron pa ho mga debate tungkol dyan. Yan ba talaga ay edited or hindi? Para sa akin, yan po'y edited mga kabayan. Pero explain natin yan mamaya, okay? So, dito muna tayo. Sa nangyari sa isang DDS vlogger na na-offload, hinold doon sa immigration the other night mga kabayan. Sino Sir Ivan? Si Efrain Fernandez aka Dali. Nalala ba natin si Efrain makabayan? Diba noon sa po'y ating ipinagtatanggol kasi lagi siyang binabanatan na isa rin pong DDS vlogger na taga-Riyadh makabayan, yung si DJ Sordo Salanap. Diba lagi siyang binabanatan for how many months makabayan? Or until now. Kasi rival niyan itong si DJ Sordo Salanap. So makabayan ko, until na pag-alaman natin na siya pala ay isang DDS vlogger / DDS supporter. Kasi nakita ko yan ni Sir Ivan na lagi pala siyang sumasama sa mga rally ng mga Duterte doon sa Davao makabayan. Correct yan mga DDS, di ba? Do you think mabubukalat po ng fake news si Sir Ivan? Yan po'y literal ho na DDS supporter. At saka mali ang sinasabi nyo na hindi lo siya DDS makabayan. You know me. You know Sir Ivan. Kapag tayo po ay magdideclare na sila po ay isang DDS talaga yan. Kasi lagi po yang siya po'y ating nire-resist makabayan hanggang nakita natin sumasama pala ito sa mga rally ng mga Duterte. At sinabi po niya noon na makarama na daw sana yung mga bangag makabayan. Ibig sabihin, makarama daw yung mga supporter ng Marcos administration. Pero sino dito ang nakarama makabayan? Diba siya na-offload the other night, siya po ay hinarang doon sa immigration kasi mali niya makabayan. Alam niyo ba? Kasi itong vlogger na to, nasundan ko na siya noon. Nung umuwi siya ng Pilipinas makabayan, galing po ng Riyadh, siya rin po ay na-offload. Ibig sabihin, 2 times na ho itong na-offload makabayan. Ang problema niya doon sa Riyadh, ang kanyang bagahe. Dito naman po, ang problema niya sa Pilipinas kasi may plano siyang magbakasyon doon sa Hong Kong. Napagalaman natin na may plano pala siyang magbakasyon doon sa Hong Kong mga kabayan. Nagdududa sa kanya ang immigration. Ipinatawag siya, dinala siya papunta doon sa office ng immigration mga kabayan. At kapag ka po ay ipapatawag, dadalhin ka doon sa immigration, ibig sabihin red flag. May problema sa iyo. May problema sa kanyang dokumento mga kabayan. At possibly, meron pong problema dito sa kanyang the way siya mag-explain doon sa immigration. Kasi nga nakita na ho natin lagi itong si Dole makabayan kapag siya po'y tinatanong o siya po'y binabanatan po ng mga vlogger, di ba lagi siyang umiiyak. At saka ang kanyang explanation makabayan, ang kanyang explanation medyo off topic talaga. Iba ang kanyang i-insert. Umiiwas siya sa totoong pong mga issues makabayan. Ganyan ho itong si Efrain Fernandez. So malamang dito siya nagkakaproblema sa kanyang pag-explain doon sa immigration. At the same time, probably, ang kanya rin pong mga dokumento makabayan. Kasi alam mo natin, di ba na-offload na ho siya doon sa Riyadh. And ngayon, meron na ho siyang record sa immigration makabayan na offload. Ibig sabihin, siya po'y tatanungin dito na bakit siya na-offload makabayan. Ano rin po ang kanyang pakay
kung bakit siya pupunta doon sa Hong Kong. 'Di ba sa mga turista, alam mo natin kung ano po ang itatanong na immigration po sa atin. Kapag tayo po ay magplano, doon pupunta tayo doon sa ibang lugar, ay Thailand, Thailand, sa Japan, sa Hong Kong, saan man 'yan, 'di ba? Kaya kapag tayo po ay isang self-funder tourist or mag-tour makabayan doon sa ibang lugar, kadalasan pong hinihingi sa atin na dokumento, 'di ba, yung round trip ticket makabayan. Correct if I'm wrong. 'Di ba yung round trip ticket? Yan po ang mostly tinatanong po sa atin para maiwasan na ikaw po ay mag-a-apply doon sa ibang lugar or ikaw po ay mag-cross country, kasi nga marami po mga kababayan natin, aminin natin, marami po mga kababayan natin, yan po ang laging ginagawa. 'Di ba? Magpupunta doon sa UAE at doon na po sila mag-a-apply makabayan. Or meron po mga sponsor sa kanila, meron po nang-inganyo sa kanila, either pamilya, kaibigan, or kakilala lang. 'Di ba? Doon na po sila mag-a-apply makabayan. So yan po ang mostly hinihingi or hingin sa inyo ng mga immigration or ng immigration kung ano yung pakay doon at saka ano yung dala mo na dokumento. 'Di ba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ito pong pag-iyak. Ito pong pag-iyak ni Efrelyn, kasi alam natin niya po for the content makabayan. Pero alam niyo ba, hindi siya pinanigan dito ng kanyang mga followers kasi ang mali dito nandyan talaga. Kasi ang kanyang explanation makabayan, iba talaga umiiwas siya sa totoo pong mga issues. Kasi ang kanyang explain dito, hindi daw siya pinagbigyan ng immigration na idepensa ang kanyang sarili, hindi daw siya pinagbigyan dito ng immigration na tawagan daw ang kanyang kakilala, at saka meron pa siyang binanggit na sikat daw, sabi niya. Sikat daw na content creator makabayan. Yun si China ba yun? China Roses yata yun, if I'm not mistaken. Pero hindi ko kilala makabayan. Pero ba't ako rin sa kanya, kilala daw. Sikat daw ito sa social media. Pero bakit hindi nakilala ng immigration makabayan? Bakit? Kasi hindi naman kasi nagbabase ang immigration kung yan bang kakilala mo ay sikat or hindi. Kasi ang pulisiya ho ng immigration kukunin sa iyo or hingin sa iyo yung dokumento kung bakit ka magtutur doon sa ibang lugar. Walang pakialam immigration yan ba ay sikat or hindi, wala ho. Kundi ikaw dapat ang managot. Ikaw dapat po ang mag-declare ng mga documents, informations kung bakit ka mag-tour doon sa ibang lugar. Yan po ang ginawa ni Efrelyn makabayan. Sinisisi niya ang immigration. Ito ang kanyang drama. Ang sakit-sakit. Dito, sobrang sakit yung parang... Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga bebelabs. Di ba tinatanong nyo ako bakit ako na-offload? Okay, ito po yung dahilan. Siyempre, as a first-timer na magtutour sa ibang bansa, medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko. Like, kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para tutulong or tumulong sa akin or mag-a-assist sa akin. So that time kasi pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So yung nangyari sa akin, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila pumasok ako doon sa office. So pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So nainis siya sa akin, bakit hindi ko daw na-fill upan yung papel? Okay. So papaano ko nga pipirmahan yung papel? Kakapasok ko pa lang. Tapos pinapamadali niya ako dahil nga lilipad na daw yung eroplano. So ganun yung nangyari. Syempre ako din like nagpapanik, hindi ko na alam yung gagawin ko, so maybe siguro meron siyang isang question na nagkamali ako or else may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan. So syempre naman yung aking passport is meron talaga akong di ba meron akong OFW na visa, yung aking visa as working visa sa Saudi Arabia. So maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok. Okay, fine. So minamadali nila ako. So ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko rin alam. So I hope so na pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin. So, hindi man lang ako binigyan ng or chance na like
yung bang i-defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So, what if na lang talaga yung magtutour na wala talagang kaalam-alam, yung hindi edukado, or basta, di ba? So, pag nakikita kasi nilang ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan ka nila na working visa, ibig sabihin no, nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na yung pupuntahan ko is tour lang, kasi syempre kasama yung mga nakilala kong mga bagong kaibigan, mga bagong tao na tinanggap ako. So it's a blessing. Chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na inisponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako syunga para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So wala akong masabi about kay Ma'am China. Napakabait, sobrang napakabait. So ang dami nilang ginawa, alam nyo ba, na-delay pa yung flight nila, like hindi sila nakasakay ng eroplano nang dahil sa akin. So nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So ganun kalaki yung istorbo na nagawa ko kay Ma'am China at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is kinancel nila yung flight ng pagkaumaga na yun kasi hindi nga ako kasama. So, kailangan ko na may magga-guide sa akin. So, yung nangyari doon sa immigration is may about lang doon sa pagmamadali nila. So, dahil lilipad na yung eroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakad lang nila ng ganito, okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho, wala na ba kaming karapatan mag-for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung ang sakit-sakit dito, sobrang sakit, yung parang kang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang akong umiyak, pero ito sobra yung parang na-insulto yung pagkatao ko. Ayoko umiyak sana. Okay, dyan na lang yan kasi paawa effect mga kabayan. Siyempre, humingi siya dito ng simpatya sa kanyang mga followers. Alam pakialam sa kanyang naramdaman ng taga-immigration mga kabayan. Walang pakialam ang immigration dyan kasi ang inihingi po ng immigration yung legal na mga documents mga kabayan, information. So yun, 'di ba? Siya na nga nagsabi dito na meron siyang namali sa pagsagot doon sa tanong ng taga-immigration mga kabayan. 'Di ba? Siya na nagsabi doon. Ibig sabihin, may mali na ho doon. At alam niyo ba, ito pong si Efrelyn Fernandez mga kabayan, according kay K1 TV, na ito pala ay hindi na bumalik doon sa Riyadh. Kundi meron siyang visa mga kabayan galing po sa kanyang amo, kasi pag-akala po ng kanyang amo daw ang pag-akala po ng kanyang amo ay magbabakasyon lang sa Pilipinas itong si Efrelyn. Pero hindi na siya bumalik mga kabayan. Ang ibig sabihin, alam mo natin po yung rules ng Saudi Arabia, kapag hindi ka babalik mga kabayan sa Riyadh, kahit meron kang exit or return po na visa, tawag dito parang exit and return visa or re-entry visa nga pala, dapat ka talaga pong babalik doon sa Riyadh. Kasi meron kang visa na ganyan mga kabayan, exit and re-entry visa. Kapag hindi ka babalik, ma-block ka sa immigration mga kabayan. Di ba i-block ka niyan for 5 years na tayo, if I'm not mistaken. Kasi nga ito pong si Efrelyn, ang kanyang rason mga kabayan, siya na po yung mag-for good. So di ba siya po yung vlogger, so no problem kasi meron naman siyang income. Ngayon may plano siyang magbakasyon doon sa ibang lugar. Diyan na magkakaproblema mga kabayan kasi talaga pong tatanungin ka dito ng immigration. Kasi nga one system na lang ho ngayon itong DMW, ito rin pong immigration mga kabayan, nakacentralize na ho ang kanilang system. Kung anong nangyari sa iyo doon sa Riyadh or sa dating employer mo, malalaman rin po yan na immigration mga kabayan. So merong question sa kanya. Malamang sa malamang, yun ang na-question sa kanya mga kabayan kung bakit. So para maiwasan ho
na magkaroon dito po ng illegal na pagpunta doon sa ibang lugar para siya po ay mag-apply makabayan. So yun ang ginawa sa kanya. Hinold siya ng taga-immigration doon po sa airport. Kasi siya po ay na-offload makabayan. Kasi nagdududa sa kanya ang immigration. Bakit tong babae na to, siya po ay pumunta doon sa Hong Kong at doon na po mag-apply makabayan. Kasi nga, hindi lahat ng mga dokumentong na i-present sa kanya na hinihingi ng immigration makabayan. Tapos sabi pa dito, tingnan nyo, sinisiraan na niya yung immigration makabayan, sinisiraan na niya yung airport natin. How about daw sa mga baguhan lang na gustong mag-tour doon sa ibang lugar? Diba yan po ganyang palusot makabayan? Siyempre para maawa sa kanya mga followers. Paano na lang daw yung mga first timer na gusto mag-tour doon sa ibang lugar? Do you think yung mga first timer hindi yan magre-recess makabayan? Diba? Correct ba mo wrong? Do you think yung mga first timer hindi yan magtatanong ho sa meron ng experience na nakapag-tour doon sa ibang lugar? Or sila po ay lalapit sa agency makabayan? 'Di ba? Bakit hindi lumapit sa isang agency itong si Dolly? Kasi malalaman ho ng taga-agency kung ano ang kanyang pakay doon sa ibang lugar makabayan. Kaya hindi siya lumapit doon sa agency. Kasi kapag magkaproblema po sa immigration at saka po ay lumapit po sa isang agency makabayan, saka doon ka nagpa-book ng ng ticket mo, doon ka po nag-file po kung ano mga documents na kailangan mo para ikaw mag-tour doon sa ibang lugar, matutulungan ka kasi ng immigration makabayan. 'Di ba? Maraming beses na ho 'yan. Maraming beses na ho yan na nangyari na na-hold on sa immigration na tulungan ng agency. So nakakalusot dito po sa pag-tour makabayan. Pero si Dolly, wala. Kasi nakabase lang siya sa kanyang kaibigan na nagngalan na China Roses makabayan na sabi pa niya na hindi na lang daw tumuloy, kinancel ang kanilang trip kasi hindi daw kasama itong si Dolly makabayan or Efrain Fernandez. Diba nakaduda talaga eh. Tingnan nyo ang kanyang actions. So dapat ang sagutin niya dito yung totoong issue. Kung ano talaga ang nangyari, bakit siya hinold makabayan. Ang sagot niya dito, diba unfair daw ang ginawa ng immigration kasi hindi daw siya binigyan ng chance na idipinsa ang kanyang sarili or dadalhin yung mga kaibigan niya na mag-explain in behalf sa kanya makabayan. Pwede ba yan? Diba? Ano ba kakala kay Efrain makabayan? Bata siya? May plano siya mag-tour sa ibang bansa? Bata siya? Hindi. Dapat ikaw na po ang sumagot para sa sarili mo. Kasi yan po ang pagbabasihan ng taga-immigration makabayan. Siya po ang nagsabi, may mali siya sa pagsagot makabayan. I think lang ha, itong issue na to ang itanong sa kanya ng immigration base doon sa kanyang dating employer at kung bakit rin po siya na-offload doon sa Riyadh makabayan. Diba, Ferlin? Correct mo sa Ivan kung mali tayo, diba? Sa mga DDS, siya po ay totoong DDS supporter, DDS vlogger na nagsabi noon, makarma na sana ang mga bangag. Tingnan nyo, ganyan ba ang gusto ninyo na vlogger na nagpo-promote po ng sugal makabayan? Gusto nyo bang ganyan? Nagpromote po ng sugal? Alam mo natin po yung sugal. Marami hong mga pamilyang winasak yan, di ba? Marami hong nakikita po ng mga balita tungkol po sa sugal dahil po sa scatter. Di ba yung latest makabayan, buong pamilya na pagkamatay siya? Kasi nga malaki na po ang kanilang utang dahil po sa scatter makabayan. Meron pong sinugi, binangbang, dahil po sa utang, dahil po nagkaproblema doon sa scatter makabayan. Yan ba ang gusto niyo na vlogger nag-promote po ng sugal makabayan? 'Di ba? Tas lagi pang reflex ng kanyang pera, ng kanyang jewelries. Well, anyways, karapatan naman 'yan kasi gamit niya makabayan. Pero ang pangit kasi pakinggan. Sa pangit kasi panuorin makabayan. Ang dami yung pera ginaganon-ganon. Tas parang gusto mo lang or inuuto mo lang yung taong bayan. Inuuto mo lang ang mga followers mo kasi gusto mong inganyuhin na sasali doon sa gin-promote mo na sugal, 'di ba? Pangit ang ganyan, Efrain. Bakit ka nag-promote ng sugal? Alam mo natin ay pangit 'yan. Yan po ay hindi maganda talaga sa mata ng nakakarami. Okay? So yan po ang problema ng isang DDS supporter na ngayon ay nakarama. Nakakatawa naman. So anyways, before na mag-jump po sa next tabi makabayan, share man natin. Nandiyan po si Yal and Key PS, Milagros Marter, Aljen Dionesio,
Orient Ramos. Ishoutout natin si Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. Hi to Benjo Gahis, Rodi Palma, Lady, Vicente Medina. Nandiyan po si Aljen Jonesio, Trening Lozano, Rolando Madarang. Hi to M.E. Remy Nofiel, Rico Sexon. Nandiyan po si Sir Jaime Garcia at Direk Erwina Argilias and Direk William Mayo. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ito pong interview kay PBBM kasi si PBBM very confident ho siya na masustinto itong 20 pesos per kilo na bigas. Di ba yan po yung critics po ni Sara Makabayan? Sinisiraan talaga kasi according po kay Sara Makabayan, hindi daw kaya ng ating gobyerno sustentuhan yung 20 pesos per kilo na bigas, Makabayan. Pero siya po ay sinumpalpal ni PBBM. Kasi according po kay PBBM Makabayan na nakaya na ho ito noon. Nakaya na ho ito noon sa panahon po ng kanyang tatay na si Marcos Sr. Makabayan. 'Di ba? May plano rin po ang Pilipinas, may plano rin po si PBBM na tayo po makapag-export ng bigas again sa ibang bansa, Makabayan. At yan po suportado ng grupo ng Sinag. For more details, let's watch this. Mapapanindigan daw ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na bentahan ng 20 pesos na bigas. Ang grupong Sinag umaasa sa pangakong yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayo nang simulang ibenta ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa store. Pangako ito ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya. Pero marami ang bumatikos dahil malabo raw itong mapanindigan. Kabilang sa mga kritiko, si Vice President Sara Duterte na nagsabing hindi kaya ng pamahalaan na magbenta ng ganyan kamurang bigas. Puntahan ko po ang Sa exclusive one-on-one interview ko kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siyang magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Magagawa po kaya yan bago Magagawa yan. Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas So why not do the same thing again? It's really, you help the farmer. Sang-ayon naman ang grupong Sinag na tumaas ang produksyon ng palay. Hindi raw tayo gaanong apektado ng El Nino, hindi gaya noong nakaraang taon. Sa huli, umaasa rin sila na mapaninindigan ang 20 pesos na bigas, pero may dapat daw gawing hakbang ang pamahalaan. To achieve 20 peso rice, yung palay mo dapat mapoproduce ng farmers natin at 8 pesos per kilo. Right now, it's 14. Kaya artificial yung pag-push ng 20, which is good, and we're supporting efforts na mababain ang presyo ng bigas para makinabang consumers, pero sustainable siya in the long run. Siniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ng gobyerno na malugi ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Okay, so kaya nga, hindi talaga dapat na maging presidente itong si Sara Duterte Makabayan. Kasi nakita na natin ang kanyang leadership style, nakita na natin ang kanyang attitude, ang kanyang pagkatao. Nakita na natin, kawawa ang bansang Pilipinas na kapag siya po ay maging presidente Makabayan. Meron siyang negative thinker always. Tingnan niyo ibang tao, very optimistic Makabayan. Tingnan niyo ang grupong Sinag. Di ba suportado nila ang plano ni PBBM. Kasi kapag magtagumpay ang mga proyekto ni PBBM, tagumpay natin yang lahat Makabayan. Pero ibahin nyo si Sara. Pinipigilan niya Makabayan. Bakit? Kasi kapag mag-successful ang mga plano ni PBBM, mapapahiya sa Makabayan. Diba? Lalo na sinabi niya na noon na ang 20 pesos per kilo na bigas daw ni PBBM ay pagkain baboy daw. Pagkain hayop ng Makabayan. At hindi daw kaya susinduhan ng ating gobyerno ang 20 pesos per kilo na bigas. Takot siya na siya ay mapapahiya Makabayan. Pero tayo, I believe and I trust PBBM,
kayang-kaya ng mga kababayan. Malamang sa malamang, before pa matapos ang termino ni PBBM, makapag-export na naman po tayo ng bigas sa ibang bansa mga kababayan. O, di ba? That is very exciting. Dapat Sara Duterte, ganyan ka. Exciting. Okay, so shoutout po natin. Nandyan po si Alita de la Cruz from Lucena City, Lorito Canaveral. Shoutout daw kay Cirila Nyoko Canaveral from Santa Maria, California, USA. Nandyan rin po si Monez Borromeo, Evelyn Garcia, Shirley Fernandez. Shoutout natin si Gistov Tov from Calaba, Laguna, Axel Roses or simply Tokes Vlog. Nandiyan rin po si Arnold Garde, Ashen, Luisito Niedo, Disilan David, Free Apolinario. Nandiyan rin po si Dennis Fernandez from Pasig City. Nandiyan rin po si Tony De Los Reyes, Mary Jane Tan, Inge Mentisa, and Hachi Sports Shinobi from South Korea. Okay, mga kababayan ko, ibabagita ko sa inyo ang ginawang survey ni Tasha Rigunda yata siya. Yung gumagaya po kay Sara Duterte mga kababayan. Kasi tinanong niya yung mga estudyante kung payag ba sila sa impeachment trial kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Sir, po may impeach, hindi? Yes. 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 Ikaw, kuya? Yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential pa? Deserve ko po bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po May yung panahon na para magpahinga ka. Panahon na para magpahinga ako. Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. yeah, parang incompetent mo, gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. Huwag naman, best. Taga Davao ko eh. Dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Impeach pa din. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Impeach, charot. Bakit naman po ako deserve ma-impeach, ate? Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach, ate. Kasi, bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo? Ay, mami, deserve ko po bang ma-impeach? Yes, deserve na deserve. Ay, bakit po ate deserve ko? Knowing that she's the head of the Department of Education, tapos hindi niya man lang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Yung questionable kasi doon is parati hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question. Ayoko na pinuksa niya ako. Karapat dapat bang ma-impeach ang aking kaibigan? Yes or no? I deserve 100%. 100% deserve. We face it on facts. Ang dami namang issues going on tulad nung misuse of confidential files, yung pagmumula sa president, yung threat, everything. I don't think this is kind of like a conduct that we would want with a vice president. Deserve ba ni Inday ma-impeach? Yes or no? Yes. Oh, yes. Deserve ba na ma-impeach? Yes or no? Definitely yes. Yes. Kasi madami kang tinatagong fans. Deserve bang ma-impeach ng aking kaibigan? Yes or no? Deserve ko bang ma-impeach at bakit? Deserve ba niyang ma-impeach? Yes or no? Yes. Alam mo yun, yung parang ang dami ng nangyayari tapos hindi pa natin siya nararamdaman tapos ang dami niya pang mga eksena sa buhay. Deserve bang ma-impeach ni Inday? Yes or no? Yes. Yes na yes daw. Hindi mo deserve yung ganung pwesto. Oh, di ba? Mostly sa mga estudyante makabayan, mga Gen Z, gusto nilang ma-impeach itong si Sara Duterte. At meron pang estudyanteng taga Davao makabayan, nilaglag si Sara Duterte. Hey, gusto daw niya ma-impeach si Sara Duterte, taga Davao makabayan. Oh, di ba? Ano na, Sara Duterte. Oh, di ba? So, anyways, makabayan ko, shoutout natin. Nandiyan po si Rosalinda Ilopre, hi to Lito Bungalan at saka Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City. I-shoutout natin si Vendezer Margaha of Las Palmas, kay Pumbo, Stay Maria Bulacan. Nandiyan rin po si Melba Hamandre from Lebanon, John Mateo. Shoutout natin si Phil Macabato, Josephine Gallego. Nandiyan rin po
po sila si Johanna Toiler, pero si Shalana Ninita Umali from Bulacan, Eloisa Villanueva, Susana Casañares Dams. Nandiyan rin po si Trinidad Lozano, Monez Doctolero, Merna Borromeo, Antonio Lopangco, Candy Ortez, Ramos Doldolao Estrella, Haitsu Tess Tumaliwan. Nandiyan rin po si Victor Robin, Gorgunya Angala, Duapa Ruth Hara, Raymond Tabios, Berth Bakod Cabalsa from Singapore. Hi to Benjamin Prado, Jackie Lynn, Feli Islaba Judan, Ebju Elmel Penaranda, Josie or Jose Emborno, Susan Biganton, Biole Binaventura, Gracia Santiago, Juliet Sunakawa, JRN, Ivy Alfonso, and hi to Jeco Jerry Cabreros. Okay. So makaaban ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idinalangin ko to sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa.